Na-miss mo ba ako? Bakit hindi mo lang tanungin sa akin mismo? Tanungin tungkol saan? Kung nakailang girlfriend na ako, Alam na niya, lahat na. gusto mo pa bang malaman ngayon? Wala kang girlfriend noon? Ngunit meron ka naman ngayon. Tito, hindi ako interesado sa personal mong buhay. Tanong ko lang ng basta-basta. Pero ikaw pa rin, kailangan mo itong ipaliwanag sa girlfriend mo tungkol sa relasyon natin para walang maling pagkakaintindihan. Sigurado ka bang hindi ka interesado? Oo. Walang interes. Walang interes pero nagtatanong. Pasensya na, hindi na mauulit. Ito ang bagong susi. Aakyat na muna ako. Kapag handa ng hapunan, tatawagin kita. Sige. Dumating na ba siya sa bahay namin? Oo. Saan ang galing ang susi? Ibinigay ni Fancy. Sabi niya hindi siya kampante sa'yo kaya gusto niya akong tulungang bantayan. Wala na susunod na pagkakataon. Kung hindi, Tita, nasa North City ba ang girlfriend ni Tito? Andyan ba? Hindi. Bakit? Ibig sabihin, meron siyang girlfriend talaga? Hindi na single? bumaba ka na, kain na tayo. Sige. Halos 30 years old ka na. Kailan mo balak pagkasalan si Franze? Abala ako sa trabaho, wala akong oras dyan. Huwag kang magbigay ng palusot. O baka may ibang babae ka sa labas. Walang balak pagkasalan si Franze. O sige, meron na. May gagawin pa ako. Tatawagan kita mamaya. Narinig mo ba lahat? Wala. Wala akong narinig. Lumapit ka. Lumapit ka. Hindi ba sabi mo kakain tayo? Gutom na ako. Kakain muna tayo. Natatakot ka sa akin. Dahil sa ginawa ko sa'yo. Wala naman. Tito, wala kang ginawa. Hindi mo ba iniisip na sa ganitong pagpapaliwanag mo, pwede mo na palampasin na parang walang talaga nangyari? Tito, Alam ko nang mabuti kung ano ang ginagawa ko, Kintang. Tito, may girlfriend ka. Kung may kailangan ka, pwede mong gawin yun sa girlfriend mo. Hindi ako ganyan. Ayoko rin mangyari sa atin anumang bagay. Ikaw ay mas matanda sa akin. Kahit gusto mo lang maglaro, hindi dapat sa akin. Kaya iniisip mo na gusto ko lang gamitin ka? Kaya iniisip mo na gusto ko lang gamitin ka? Hindi ba? Tama ba? Ganito mo ako nakikita? Zangin yan. Ngayon na ganito ang sitwasyon, tayong tito ko na lang ang maaari. Ang gusto ko lang ay panatilihin ang hanggang ethical na ito. Huwag mo na akong pilitin pa. Sige. Tatanungin kita. Bakit ka pumunta sa North City? Nasabi ko na. Nandito ako para pagalingin ng sugat sa puso Talaga ko. bang gusto mo si Zukaiting? Gusto ko siya noon. Eh ako naman. Ano? May gusto ka rin ba sa akin? Sagutin mo ako. Hindi. Kinta. Tumingin ka sa mga mata ko habang nagsasalita. Hindi kita nagustuhan. Hindi kita gusto. Kung hindi mo ako gusto, bakit ka umiiwas sa akin? Hindi ko naman.
Akala mo ba madali akong lokohin? Akala mo hindi ko napansin? Iniisip mo ba kung ano ang ginagawa ko? Nagkakamali ka. Tinuturing lang kita bilang isang kamag-anak. Wala akong ibang iniisip. Pero may iniisip ako. May damdamin ako para sa'yo. Gusto mo man o hindi, mula nung pinili mong pumunta sa North City, hindi ka na makakatakas. Hindi ka na makakatakas. Bakit ako dapat? Walang dahilan. Huwag. Sangin yan. Huwag. Tigilan mo. Sangin yan. Huwag. Huwag mo kong pahirapan. Hindi ba hinahamak mo na ako? Patuloy ka pa ba? Halika pa! Pwede mo ba akong palapasin? Magpapakasal ka na. Hindi ako magpapakasal. Pero may girlfriend ka. Palagi mong iniisip na may girlfriend ako. Kaya ganito mo ako tinitignan. Hindi. Kintang. Hindi ako nagsisinungaling. Kahit may nobya ka, wala. Hindi tayo pwedeng... Hindi pwede, pero pwede rin. Kintang. Susunod ka ba sa akin? Susunod ka ba sa akin? Bibigyan pa kita ng kaunting oras. Pero hindi magtatagal. Kintang. Hindi ka makakatakas. Halika dito. Samahan mo kong uminom ng isang baso. Ano nangyari dito? Bihira kang uminom para malimutan ang problema dahil ba sa pamangkin mong babae, si Kintang? Alam mo, pero tinatanong mo pa rin. Walang problema. Nakiusisa na ako para sa'yo. Noong nakarang araw, pumunta si Zhu Kaiting sa North City para makipagbalikan siya kay Kintang. Pagkalipas ng ilang araw, nasa tabi na niya si Ya Jinsin. At balak na silang magpakasal. Siguro, hindi na siya magagambala sa pamangkin mong babae. Ikaw at si Yan Fanzi, ano na nangyari? Anong relasyon ko naman sa kanya? Bakit parang ayos na? Bumalik na sa bansa si Yan Fanzi. Hinahanap-hanap ka din niya. Tingin ko sa kilos niya, gusto niya makipagbalikan sa iyo. Pero babae rin siya. At ikaw pa ang nagtalikod sa kanya noon. Kaya ngayon, nahihiya na siyang direktang makita ka. Kaya ginagawa niya lahat ng paraan para makipag-ugnayan sa mga kakilala mo. Pero sa tingin ko, may nararamdaman pa rin siya para sa iyo. Gusto mo ba akong humadlang? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magkita kayo. Hindi ko gusto. Ang tapang mo naman. Pag-ibig eh. Hindi mo maintindihan. Sige na nga, ako na lang single dog. Hindi ko talaga maintindihan. Halika, uminom na tayo. Tumigil ka. May kailangan ka ba? Hindi ba pwede lang kitang kontakin kahit walang dahilan? Pamangkin kong babae?
Nung araw ng aking check-up, nandyan ka lang sa tabi at nakikinig, kaya hindi ko na uulitin. Alam mo naman, para kay Zhang Hinyan, napagdaanan ko ang pagpapalaglag. Ngayon, tila ba siya umiiwas sa akin? Ayaw managot. Sinasabi ko, ano bang dapat gawin? Para kay Zhang Hinyan, napagdaanan ko ang pagpapalaglag. Ngayon, tila ba siya umiiwas sa akin? Ayaw managot. Sinasabi ko, ano bang dapat gawin? Dapat, dumiretso kang magtanong kay Tito. Hindi ko alam kung nasan siya. Pwede mo siyang tawagan diretso. Kung sasagot man siya, pupunta ba ako dito para hanapin ka? Wala na akong magagawa. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Gamitin mo ang phone mo para tawagan siya. Gusto ko siyang panagutin. Pakasalan niya ako. Hindi ako sigurado kung sasagot siya. Hindi ko na problema yan. Tumawag ka na sa kanya. Kung hindi ka tatawag ngayon, huwag ka nang umasa na makakapasok ka pa sa trabaho. Tito, ako ito. Alam ko, may kailangan ka ba? Si Jiang Chu ay naghanap sa'yo. Pumunta siya sa ospital para hanapin ako? Sige, hahanapin ko siya mamaya. Sabi niya pupuntahan ka niya. Mukhang mahalaga ka sa puso ni Zhang Hinyan. Pag pupunta ako sa'yo, nagbago agad ang kanyang ugali. May kailangan ka pa ba? Kung wala naman, babalik na ako sa trabaho. Sandali lang. Alam mo rin ba? Napagdaanan ko ang pagpapalaglag. Ilang buwan ang nakalipas. Sa isang get-together ng kaibigan, uminom siya ng sobra. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin. Sa inyo na yan. Alam ko, walang relasyon sa dugo. Pero lalaki at babae pa rin kayo. At nakatira pa sa isang bahay. Nakakabahala. Ginagawa ko rin ito para sa'yo. Si Zhang Hinyan. Malakas ang kanyang pagnanasa. Baka isang araw, kainin ka niya. Ayaw mo rin naman na ang tinatawag mong tito ay magkaroon ng ganitong hindi tamang relasyon. Kung mangyari yun, paano ka titingnan ng lahat? Hinyan, sa wakas, handa ka na rin harapin ako. Mukhang ang pamangkin mo ay may espesyal na lugar sa puso mo. Pati si Yandong ay tinulungan mong magbantay sa kanya. Si Efanzi, ganito rin ba? Kung may kailangan ka, diretsyon mo na ako. Alam ko, nagawa kong mali sa'yo. Hindi mo ba pwedeng patawarin ako minsan? Nagpanik lang talaga ako noon. Kaya sinabi ko ang bata ay sa'yo. Ito lang bang gusto mong sabihin sa akin ngayon? Hinyan, Dahil sa bagay na ito, ihihila mo ang iba. Ganito ang ugali mo. hindi ko rin gusto. Pero hindi ka pumayag makipagkita sa akin. Kaya napilitan akong pumunta sa bahay mo para harapin ka. Hindi ko lang inaasahan na nandyan ang pamangkin mo. Wala akong ginawa sa kanya. Ang intensyon ko lang ay makita ka at makipag-usap sa harapan. Pero naabala mo na siya ng 2 beses. Pero wala akong ginawa sa kanya. Jiangchu, may hangganan ng pasensya ko. Walang oras para magtagal sa'yo. Alam ko ang mali ko. Talagang patawarin mo na lang ako minsan. Matagal na tayong magkaibigan. Hinyan. Huwag mo nang guguluhin ulit si Kintang. Hinyan. Si Zhang Hinyan. Malakas ang kanyang pagnanasa. Baka isang araw, kainin ka niya. Ayaw mo rin naman na ang tinatawag mong tito ay magkaroon ng ganitong hindi tamang relasyon. Kung mangyari man yun, paano ka titingnan ng lahat? Marahil, dapat nang maghanap ako ng paraan para lumipat. Natutulog ka na ba? Bumaba ka nga. Tulungan mo nga ako dito sa baba. Ano ba nangyari sa'yo? Tingnan mo nga yung sugat ko. Anong sugat? Medyo makating ang likod ko. Hindi ko makita. Tito, kung may nararamdaman kang hindi maganda, pwede kang pumunta sa ospital. Malapit lang ang ospital dito. Magpatingin ka sa emergency. Madali lang.
Wala ka namang puso. Wala namang problema. Alis na muna ako. Samahan mo muna ako sandali. Huwag kang gumalaw. Nasasaktan talaga ako. Kung nasasaktan ka, dapat sa ospital ka pumunta. Ang bango mo naman. May pabango ka ba? Baka isang araw, kainin ka niya. Zangin yan. Gusto mo ba akong makasiping? Isisiping mo na ba ako? At saka mo na lang ako palampasin. Ulitin mo yung sinabi mo kanina. Sabi ko, isisiping mo na ba ako? At saka, Kintang. Gusto mo bang makita kung paano talaga ako makipagsiping sa isang babae? Kintang. Gusto mo bang makita kung paano talaga ako makipagsiping sa isang babae? pasensya na. Hindi ko dapat sinabi yun. Patawarin mo na ako. Huli na. Tumawag ang mama mo. Sagutin mo na. Mama, anong nangyayari? Anak, nasa bahay ka ba? Nandito lang ako. Nasa harap ako ng bahay mo. Dumaan lang ako para kamustahin ko yung Quintang. Biglang hindi ko mahanap magsusi. Buksan mo nga ang pinto. Sandali lang. Bakit ka ba nagmamadali? Kung bumagsak ang langit, nariyan pa rin ako. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa rin bumubukas ng pinto. Nahanap ko na nga yung susi. Bakit wala kang pangitaas? Napakalamig. Hindi ka ba natatakot sa sipon? May heater naman sa loob. Ay nako. Hindi pa rin pwede. Bata pa si Quintang. Ano ba? Naglalakad ka lang na walang pangitaas. Bilisan mo, magbihis ka na. Kakaiba. Bakit pula ang mukha ni Quintang? Para may kakaiba sa ekspresyon niya. Hindi pa rin makabihis si Hinyan. Baka naman sila ni Hinyan. Ay nako. Di naman sana. Hindi ako makapagbihis dahil masakit ang likod ko. Kaya tinutulungan ako ni Kintang magamot ito. Kaya pala ginagamot niya. Siguro ng batang babae. Kakaumpisa pa lang mag-practice ng medisina. Bihira pa lamang makita ang katawan ng lalaki. Nahihiya siya siguro. Ay nako. Ang laki ng sugat. Paano nangyari? Paano to nasaktan? Ay nako, huwag mo nang itanong. Hindi pwedeng sabihin. Ay nako. Dali. Humiga ka. Kendang. Dali. Tita. Ay naku, bata ka. Bakit ka naman ganun kalisto? Salamat talaga. Paano na lang kung wala ka? Dali, ipahid mo na ang gamot kay Hinyan. Oo. Tintang, bumili ako ng regalo para sa'yo. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Salamat po, tita. Pero, sobrang mahal nito. Bakit mo naman ako tinatawag na tita? Kahit hindi tayo magkadugo. Sa kaugalian ng henerasyon, dapat tawagin mo akong lola. Halika, dadalhin natin ito sa kwarto mo. Kasabay na rin, titingnan natin kung may kulang ba. Halika.
Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Sige po, sabihin niyo. Kintang, halika. Huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko. Ikaw at si Henye ay hindi magkadugo. Pero nakitira ka dito at hindi naman talaga angkop. Naglaan na rin ako ng ibang tirahan para sa'yo. Pagkaayos nito sa mga susunod na araw, may pupunta dito para sunduin ka. Yun ang ibig kong sabihin. Naiintindihan mo ba? Yun ang ibig kong sabihin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Ginagawa ko rin ito para sa kabubuti niyo. Wala ko ibang intensyon. Huwag kang mag-isip ng masama. Alam ko po, Lola. Ang tanging nararamdaman ko kay Tito ay respeto lang. Kung tatanungin ka ni Henyan tungkol dito, alam mo na ang sasabihin mo. Sige. Mabait na bata. Kung ganun, hindi na kita istorbohin. Itabi mo na lang ang mga ito. Pagkatapos ng taon, bumalik ka sa Ancheng. Tandaan mong bumisita sa bahay ni Lola. Opo, Lola. Sige, aalis na ako. Anak, magpahinga ka, talagaan ang sugat mo. Aalis na si Mama. Ano ang sinabi mo sa kanya? Wala naman akong sinabi. Ang sinabi ko lang, ay bantayan kaya ng kaunti pa. Para hindi ka magpakasasa. Kung may karapat-dapat na tao sa ospital, tutulungan ka niyang ipakilala sapagkat malapit ka na mag-30. Panahon mo na rin magpakasal. Bakit mo naman sinabi sa kanya yun? Malaki ka na. Hindi ka pa nakakapag-asawa. Bilang iyong ina, hindi ba ako dapat mag-alala? Huwag ka nang magsabi sa kanya ng ganun. Kung hindi kita anak, hindi na kita pakikialaman. Oh, tama. Ngayon, pupunta ako kay Tio Meng. Sigurado pagkatapos ng bagong taon, maaari ka na mag-transfer pabalik sa Ancheng. Pagdating mo doon, sa lalim ng aking pagmamasid, hindi ako naniniwala na hindi ka magkakapagpakasal. At sino namang nagsabing babalik ako sa Ancheng? Ako ang nagsabi. Zhangin yan. Kahit na legal ka ng adulto, ako pa rin ang iyong ina. Maaari ko pa rin pamalaan ang buhay mo. Ganito na ang desisyon. Maghintay ka na lang sa Ancheng ay sapat na. Miskin, hayaan mo lang ako. Salamat. Walang anuman. Umalis ang ginang at sinabi niyang tulungan ka sa paglilipat. Dapat ay maayos ang bagong tirahan mo. Tara na po. Opo. Zhangin yan. Paalam na. Ginoong Zhang, nakabalik na po kayo. Sandali lang po, malapit na po malutong pagkain. Bakit hindi dinala ni Miskin ang susi? Lumipat na po si Miss Ken nung nakaraang linggo. Bakit? Hindi ba niya nasabi sa inyo? Nasabi ba niya kung saan siya lilipat? Wala. Ang sabi lang niya, lumipat siya. Tama. Nung lumipat siya nung nakaraang linggo, may isang lalaki na tumulong sa paglilipat. Kasama siya tumulong. May lakad lang po ako. Kailangan ko munang lumabas sandali. Kintang, ang tapang mo naman. At nagtatago ka pa talaga sa akin. Tito, nakabalik na po kayo? Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa. Sakay na. Dadalhin kitang kumain. Ang cellphone ko. Ibibigay ko to sa iyo mamaya. Ito pong pagkain, ako na po magbabayad bilang pasasalamat sa inyong pag-aalaga sa akin nung nakaraan. Salamat po sa inyong pag-aalaga sa akin. Sakay na. Oo nga pala.
Lumipat na po ako ng nakaraang linggo. Nag-iwan ako ng mensahe sa inyo sa WeChat. Nakita niyo ba? Nakita ko. May nobya po kayo. Ako po ay nakatira sa inyo. Medyo hindi komportable. Kaya naisip ko na lumipat na lang at manirahan mag-isa. Nang malaman ito ni Lola, tinulungan niya akong humanap ng bahay. Hindi niyo po kailangan mag-alala. Hindi ka ba niya pinilit na lumipat? Hindi po. Wala. Huwag niyo pong isipin na pinilit ako ni Lola. Kung ganun, sinabi mo ba ng personal na lumipat ka na? Hindi po. Pero, Kintan, nakalimutan mo naman sinabi ko sa'yo. Kung gusto kong gawin sa'yo ang isang bagay, wala nang silbi kung saan ka man titira. Ilang bag lang ay napapayag ka na. Susunod ka agad sa sinasabi niya. Hindi mo naman ako sinusunod sa mga sinasabi ko. hindi. Busog ka na ba? Oo, busog na. Mabuti naman. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Singin yan. Pakawalan mo na ako. Kintang, bibigyan kita ng pera. Bibilhin kita ng bag. Ano man ang gusto mo, bibigay ko sa'yo. Sundin mo lang ako. Pagsilita ka naman, Kintang. Huwag mo akong ganyanin. Sabihin mo sa akin, paano kita dapat ratuhin? Hindi pwedeng ganito. Paano? Ganyan ngayon. Hindi ka naman kapos sa babae. Ayoko magkaroon ng relasyon sa'yo. Paano kung ipipilit ko na magkaroon tayo ng ganitong relasyon? Kintang, binigyan na kita ng pagkakataong tumakas. Sino bang nag-udyok sa'yo na pumunta sa North City? Ngayon, hindi na kita palalagpasin. Kagabi, ako tasanghin yan. Talagang may nangyari. Gising ka na. Kumain ka na ba ng almusal? Ako? Hindi pa. Late na rin naman. Kumain ka muna bago umalis. Kintang, hindi mo na kailangan ganito tanggihin ako. Hindi ko lang laro ito sa'yo. Seryoso ako. Tara, kumain na muna tayo. May nararamdaman ka ba na hindi maganda sa katawan? Sa susunod, magpapasensya ako.
Ayokong maging katulad ni Jiangchu. Anong sinabi niya sa'yo? Buntis siya sa'yo. Wala akong kahit kaunting relasyon sa kanya. Saan man ang galing ang bata? Pinaniwala ka lang yan sa kasinungalingan. Kaya mo ako iniwasan? Kung gusto mong maglaro, nasa maling tao ka. Hindi rin ako si Jiangchu. Hindi kita gusto. Pagkatapos ng trabaho, bumalik ka rito. Ikikwento ko sa'yo ng maayos. Hindi na ako babalik dito. Kagabi, gawin natin parang wala lang nangyayari. Busog na ako. Pupunta na muna ako sa ospital. Sasamahan mo ba ako sa kantin? Hindi na. Hindi ko pa natatapos ang medical record. Ikaw na lang. Sige. Bakit parang hindi maganda ang mukha mo? Siguro, hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Sige na nga, magpahinga ka rin. Malubang na punit ang lower part. May nangyari ba sa'yo? Gusto mo ba tawagan kong polis? Hindi na. Sigurado ka ba? Ginawa ng boyfriend mo? Sige, bibigyan kita ng gamot muna. Pag-uwi, lagyan mo. Huwag muna makipagtalik sa mga susunod na araw. Sabihan mo rin ng boyfriend mo na magkontrol. Ang mucous membrane sa baba ng babae ay napakasensitibo. Kailangan na maingat na pag-aalaga. Salamat po, Doc. Kintang? Kintang! Mula sa likod ay kilala na kita. Ayos ka lang? Bakit ka pupunta sa OBGYN? Bakit nakamask ka pa rin? Ako. Malapit na kasi ang regla ko. Masakit din ang tiyan ko, kaya kumuha lang ng gamot. Hindi ako naniniwala. Ikaw mismo ang doktor. Anong iniinom sa dysmenorrhea? Bakit kailangan pa pumunta sa clinic, sa OBGYN pa? Hindi mo ba gagawin lihim to? O lilihim mo? May masamang ginagawa ka ba? Ibigay mo sa akin ng reseta. Tingnan ko kung ano yan. Ibigay mo sa akin ng reseta. Kung gamot nga sa dysmenorrhea, ibigay mo sa akin ng reseta. Zalu, ito'y pribado kong bagay. Pwede ba may hangganan ka naman? Medyo hindi magandang pakiramdam ko. Ngayong hapon, nag-leave na ako sa director. Sige. Magpahinga ka rin ha. Alam ko namang may ginagawa kang mali. Tapos pinapalabas mo pa sa iba? Na akong walang hangganan? Wala ba talaga akong hangganan? Mga kaklase, ipapakilala ko sa inyo. Ito ang bagong miyembro sa tradisyon ng Chinese painting. Si Zhang Hinyan. Pagkatapos ay makisama kayo sa isa't isa. Hinyan, umupo ka muna sa isang pwesto. Kamusta? Ako si Zhang Henyan. Kumusta? Ako si Kintang. Saan kayo lumalabas ng babae mong yon? Gaano na kayo katagal? Kapag nasa labas ka at nag-enjoy, naalala mo ba ako? Naalala mo ba ang pamilya natin? Huwag kang aalis! Ngayon nalinawan mo sa akin ang lahat! Baliw na babae ka! Hindi na talaga kita matiis! Gusto ko lang makipaghiwalay! Tang-tang! Ang papa mo ay may ibang babae sa labas. Hindi na tayo gusto ng papa mo. Kuya Hinyan, ang papa ko ay nagkaroon ng relasyon sa iba. Ayaw na niya sa amin ni Mama. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Pagkatapos ay ako nang bahala sa iyo at kay Guru Jiang.
Babanggain ko ba tong pinto mo o bubuksan mo ako?